Okay mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? Naghanap ka ba ng trabaho? So dito sa Foodpanda hiring po tayo mga kaibigan na at mayroon tayong malaking sahod kaysa regular rate sa ating mga probinsya or nandyan ka man sa Maynila. So dito sa Foodpanda mga kaibigan, so pwede kang kumita dito ng 1,000 pesos hanggang 2,000 pesos a day. So yan ay malaki na po yan mga kaibigan kumpara po sa regular rate kung saan po tayo nakatira. So paano ba mag-apply dito sa Foodpanda? So dito sa comment section mga kaibigan, ilalagay ko yung link at i-click mo yon at doon ka mag-apply at doon mo i-send yung mga requirements mo para makapag-apply ka dito sa Foodpanda. Ano bang requirements dito sa Foodpanda mga kaibigan? Madali lang po. So kung meron kang registered na motorcycle kahit hindi nakapangalan sa iyo, okay na yun mga kaibigan. At saka meron kang professional driver license, pwede na yon. At saka kailangan mo din kumuha ng NBI para mas daling makapasok dito sa Foodpanda mga kaibigan at 2 valid ID at saka TIN number mga kaibigan. So yan, pag nandyan ka na sa mayroon ka ng requirements na yan, pwede ka na mag-apply dito sa Foodpanda. So ano bang trabaho ng Foodpanda mga kaibigan? So ang trabaho ng Foodpanda, ang pinaka main job po natin ay mag-deliver ng pagkain mula sa vendor papunta doon sa customer. So kailangan safety po yung pagkain na dumating doon sa customer at saka nasa tamang oras po. Baka po gutumin yung customer at baka po matapon itong mga pagkain. Dapat po careful po tayo sa pag-deliver ng pagkain. So babayaran ba natin yung pagkaon sa vendor bago natin makuha? So hindi na po mga kaibigan dahil yan po ay bayad na po ni Foodpanda. So mangyari dito, kukolektahin lang natin yung cash na binabayad ng customer kung yan ay paid online. Kung yan ay cash on delivery, pag yan ay paid online, automatic na po yan mga kaibigan, nakadidak po sa bank account nila dahil nakalink na po yung bank account nila or GCash account sa Foodpanda apps at automatic na si Foodpanda, yung Foodpanda apps ay kumuha ng cash doon sa link bank account ng customer natin. So sa cash on delivery naman mga kaibigan, so kailangan natin kolektahan yung pera at pagka tuwing off duty po tayo, i-deposit po natin yung pera sa bangko, 7-Eleven or Palawan o kahit saan, pwede din sa GCash mga kaibigan para hindi po masuspended yung account natin tuwing hating gabi. So yan lang mga kaibigan, so kailangan kolektahin mo yung pera kung yan ay cash on delivery para po hindi ka abono, hindi ka kaabono mga kaibigan dahil pag hindi mo makolekta yung pera na cash on delivery, so ikaw yung tatapal dyan at babayaran mo talaga yan para mag-cleared out sa iyong sa iyong Foodpanda app. So magkano ba at saka paano ba itong salary dito sa Foodpanda? So ang salary dito sa Foodpanda mga kaibigan ay makukuha mo yan daily po. So pagkatapos ng duty mo, makikita mo yung payout sa apps natin. So pag makita mo yung payout sa apps natin, makikita mo for example 1,500. Tapos yung collection mo mga kaibigan is 4,000. So, yung 1,500, i-deduct mo yun sa 4,000 mga kaibigan. At kumbaga, yung 4,000, deductan mo ng 1,500, nasa 2,500 na lang po. So, yung 2,500 na yan na lang ang i-remit mo doon sa 7-Eleven at saka or sa GCash mga kaibigan, sa bangko or sa Palawan or any bayad center po na tatanggap ng Dragon Loans. So, yung 2,500 na lang kasi yung 1,500 yan yung salary mo that day. So, kinabukasan mga kaibigan, siguro mga 7 a.m. So, yan, mag-clear na yung account nyo at na-deduct na yung 1,500 na salary mo galing sa past days mga kaibigan. So, yan lang, ganyan lang po yung trabaho dito sa Foodpanda. So, kung gusto kang mag-apply dito sa Foodpanda mga kaibigan, dito sa comment section, ilalagay ko yung link po mga kaibigan. Maraming salamat at ride safe po kayong lahat.